Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Optic Politics. Tungkol ito sa kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Sabi niya, meron silang tinatago sa kalagayan ng Pangulo. Seryoso at nakakabahala. Someone sent me a medical document at ang masasabi ko lang, makakasurvive kaya ang Pangulo? Sinasabi kasi ng Pangulo na he's fine, na nagre-recover lang. Kailang, ayaw man nilang maglabas ng medical bulletin. Ang mga reporters, kanina sa press con ni Auntie Claire, nagtatanong, may mga natatanggap kaming ganito na delikado ang kalagay ng Pangulo, lumalala ang kanyang sakit. Ganun ang tanong sa Auntie Claire naman unconfirmed yan, huwag kayong maniwala yan. Hanggang isang babaeng reporter, magaling, sabi niya, I have a source, doktor ng St. Luke's. At ganon din ang natatanggap, ganon ang sinabi ng doktor na lumalala ang kalagayan ng Pangulo. Bakit hindi kayo maglabas ng medical bulletin? Wala, hindi daw kailangan. Bakit? Tayong taong bayan, di pa natin karapatan na malaman ang kalagayan ng health condition ng Pangulo? Bakit ayaw nilang maglabas ng medical bulletin? Where is transparency? Kaya ito, ayan, medical document natanggap ni Optic Politics. So, anong laman ng medical document? Ito, sabi niya, perforation signals, life-threatening emergency. The CT scan, ito na yung document siguro, reveals a severe life-threatening condition. Sigmoid diverticulosis with perforation. May butas, ganun ba? And extensive mesenteric phlegmon. Small intestine pouches have become infected. Ito na yung description ng CT scan. Small intestine pouches have become infected. One has burst. Pumutok. And infection is spreading across abdominal tissues. This creates an urgent risk of sepsis, organ failure, and death. Ay, naku naman. Oy, wag naman sana. Bakit kasi si Cara David nag-birthday wish pa ng ganon? Maawa naman kayo sa ating Pangulo. Kailangan natin siya. Mahal siya ng taong bayan. Kaya, wag namang mag-wish ng Cara David. Organ failure and death. The patient is actively deteriorating and immediate surgical intervention is required, possibly including bowel removal or drainage. Medication alone cannot resolve this. Without rapid treatment, the situation could become fatal, making this critical emergency demanding urgent situation. Ito, binabasa ko lang ang post ni Optic Politics based sa medical document, CT scan na na-receive niya. I don't know how true ito. Dagdag niya, a perforated colon is not a secret. Severe infection spreads fast. Surgery is urgent. Delay, risk, death. The public deserves truth, not scripted appearances. Ano yung scripted appearances? Yung ngayong araw daw, nag-take out si General Nartati sa Malacanang, sa harapan ng Pangulong Marcos para ipakita na he's okay. Kailang napansin ng taong bayan, netizens, yung shoulder board ni General Nartatis, 3 star pa. Ibig sabihin, luma. Ay, nako. When the body fails, Optic Politics lahat ito mga post niya.
When the body fails, power cannot hide. Perforated vowel, sepsis, risk, urgent surgery. Leadership demands capacity, not theater. Transparency is the Republic's only defense. Kaya ngayong hamon ng reporter sa Malacanang is, bakit hindi kayo maglabas ng medical bulletin? Eh, hindi na daw kailangan eh. Dahil nagsasabi na naman ng totoo si Auntie Claire. Ang problema, naniniwala ba kayo kay Auntie Claire? Ito, sabi niya, life-threatening intestinal infection demands immediate care. One kidney, liver strain, aging body. How can full leadership continue? The nation must know the Constitution requires it. Karapatan ng taong bayan na malaman ang totoong kalagayan ng Pangulo. Ito pa, perforation is spreading infection, emergency surgery, weak bones, vascular disease, single kidney, governance cannot masquerade as strength. We deserve reality. When a leader is medically compromised, every decision is under risk. Perforated colon, systemic infection, transparency is not optional. It is constitutional duty. Ruptured vowel is not a minor detail. Infection spreads. Surgery is urgent. Leadership cannot pose. The nation deserves truth, not illusions. Accountability cannot wait. Then ito nang last. 6 weeks to 6 months recovery. Sabi ni E.S. Ricto, mga 1 linggo lang daw ang magpahinga. So, again, yung mga nagwiwis o nagdarasal, Kara David Wish, kayo lang dyan. Bahala kayo. Ako, sana gumaling ang Pangulo para maipagpatuloy niya ang kanyang termino hanggang 2028. Magtiis na lang tayo. Magtiis ako na maghirap sa loob ng sobra pang 2 taon. Sana gumaling ang Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income